Mabuntong hininga na lamang ako. Kagat labi ako napangiti habang isinasarado ko ang pinto. Napasandal ako sa likod ng pinto habang nakangiti pa din. Mommy! Halos mapatalon ako sa gulat na biglang magsalita sa Olive. Napahawak pa nga ako sa akin dibdib. Diyos ko naman anak, nandyan ka pala. Hindi ka pa pala tulog? Inulat mo ako. Ani ko habang nakahawak pa din sa akin dibdib. Mommy, bakit po nakangiti kayo dyan? Nakasandal pa kayo sa pinto. Puna ng anak ko. Nakita niya tuloy akong nakangiti dito. Baka isipin ng anak ko'y nababaliw na ako. Wala anak, matulog na tayo. Naglakad na lamang akong palapit sa kanya. Napansin ko may hawak siyang gadget. Ano yan? Bigay po ni Mr. Sungit. Sagot niya. Bakit binigyan ka niyan? Para daw po, stay connected kami sa isa't isa, mommy. Sagot ng anak ko. Hindi ko na lamang tiningnan iyon. Matulog na tayo anak. Niyaya ko na itong matulog. Tumabi naman na ito sa akin. Napansin kong nakatitig pa rin ang anak ko sa screen ng phone na hawak nito. Anak, bitawan mo na yan. Matulog ka na. Okay po, mommy. Binitawan na rin naman niya ito saka inilagay sa table. Kinaumagahan, maaga ko nagising para silipin si Owen sa sala. Tinitingnan ko kung nandoon pa siya. Baka si mami bigla na naman dumating sila kuya. Pagdating ko sa sala ay wala na akong nadatnan pa sa sofa. Umuwi na siya. Nagtungo na lamang ako sa kusina. Duwag naman pala ang lalaking iyon. Akala ko ba hindi siya takot na masuntok? Tapos ngayon maagang umuwi. Wala talaga ang lalaking iyon. Pagpasok ko ng kusina ay natigilan ako na makaamoy ng masarap. Teka, sino nagluluto? Nagmadali akong tahakin ang kinaroroonan ng gusto at nadatnan ko nga sa Owen na nagluluto. Owen? Good morning, wife. Bati niya. Para bang siya ang may-ari ng bahay. Ano pang ginagawa mo dito? Nagluluto. Ipinagluluto ko kayong dalawa ng prinsesa ko. Akala ko ba uuwi ka na? Masyado pang maaga para umuwi. Paano kung madatnan ako ng mga kuya mo? Paano kung suntukin nila ako? Yun ba sasabihin mo? Pinutol niya ang pagsasalita ko. Ganoon na nga. Well, let me tell you. I'm not afraid of your brother's punches. What's matter to me now is that I can take care of you and Olive. Ang tigas ng ulo mo. Mas matigas pa rin yung nasa ibaba. Pilyo itong napangiti. Inarapan ko naman kaagad ito. Anong gusto mong kainin? Lulutuin ko kahit na ano. Tanong nito sa akin. Okay na sa akin ang fried rice. Diet ako. Masungit na sagot ko. Pagkatapos ko sabihin ito ay pinaghanda na rin naman niya ako. Sununod niya ang mga sinabi ko. Ipinaganda niya ako ng fried rice at saka nagtimpla na rin ito ng gatas para sa akin. Sa kanya naman ay kape. Para talagang sa kanya ang bahay na ito. Kumakaasta parang siya ang may-ari. Si Olive. Hanap niya sa anak namin. Tulog pa. Mamaya pa magigising iyon. Hindi na ito nagsalita pa. Umupo na lamang ito sa tabi ko at sinabayan ako mag-breakfast. Pagkatapos nito, kailangan mo na umalis. Baka mamaya uuwi na sila kuya. Bakit ka ba natatakot? Ayoko lang na makitang susuntukin ka nila. Huwag ka mag-alala, hindi nila gagawin iyon. How sure are you? Ramdam ko lang. Sagot naman niya. Basta umuwi ka na. Pagtataboy ko sa kanya. Hindi mo ba ako maipagtatanggol sa mga kapatid mo? Anito. Dapat titig ako sa kanya ng matagal. Sa tingin mo, magagawa ko iyon? Malalaki ang katawan nila. At kapag itinulak nila ako, wala din ako magagawa kundi panoorin na lang kitang pinapaulan na ng suntok. In other words, you're worried about me. Hindi ka agad ako nakapagsalita. Kumain ka na lang pagkatapos ay umalis ka na. Okay. Yun na lamang naman ang isinagot niya. Pagkatapos ng tagpong iyon, pagkatapos ng breakfast ay umalis na din naman na si Owen. Hindi na ito nagmatigas pa ng ulo. Hindi na rin niya hinintay pa ang pagising ng anak namin. Bumalik na lamang ako sa kwarto para maligo. Pagkatapos kong maligo ay nadatnan kong gising ng anak ko. Hawak niya na kaagad ang kanyang cellphone. Lumabas ako ng banyo nang nakatapis lamang ng towel. Anak, gising ka na pala. Cellphone na kaagad yung hawak mo. Saway ko dito. Tila ba may kausap ito dahil ang laki ng ngiti. May kausap ka ba? Tanong ko ulit dito habang nagbibihis ako dito sa tabi. Meron po, mommy. Sagot ng anak ko habang nakangiti. Sino naman niyang kausap mo? Tanong ko habang isinusot ang aking bra. Mommy, si Grandpa po. Nalaki kagad ang aking mga mata.
Ibig sabihin si Owen ang kausap niya sa kabilang linya. Mommy, sabi po ni Grandpa, ang ganda mo daw po. Ngiti-ngiti na sabi ni Olive sa akin. Olive, huwag mo nang kausapin yan. Tumayo ka na dyan, kumain na. Sinuot ko naman na ngayon ang aking panty. Goodbye po, kakain na po ako. So bakas nagpaalam na ng tuluyan si Olive sa ama niya. Ibinaba nito ang cellphone sa table. Hintayin mo na lang ako matapos dito, anak. Okay po, Mommy. Humiga ulit ang anak ko habang ako naman ay naglakad palapit sa cellphone ng anak ko. Tiningnan ko lang kung anong oras na. 10:00 na pala. Pagkatapos ko magbihis ay bumaba na rin kaagad kami ng anak ko. Kumakain sa Olive sa dining kaya nagtungo na muna ako sa sala. Napansin ko ang cellphone ni Olive na nasa table kaya kinuha ko ito. Nabigla na lamang ako nang masalayan ko sa screen ng cellphone si Owen. Nakafocus sa kanya ang camera habang abala ito sa kanyang office. Hindi niya alam na pinapanood ko siya ngayon. Hindi pa pala pinapatay ni Olive ang video call nilang dalawa. Hindi ko tuloy maiwasan na titigan ito. Habang nakatitig sa kanya ay bigla naman ito lumingon sa camera. Napangiti ito. Ngayon ko na-realize na nakikita niya pala ako. Hey wife, are you enjoying the view? Pilyong sabi nito. Napatitig lang ako sa kisame, hindi sa'yo. Ibalik mo na lang ang pansin mo sa trabaho mo. Masungit na sabi ko. What if we just go on vacation? Niyayaya mo ba ako? Ano sa tingin mo? Nakangiti pa din na sabi nito. Para bang confident na papayag ako. My answer is no. Inrapan ko ito. Natawa naman ito sa kabilang linya. Bakit ang sungit mo? Meron ka ba? By the way, ang cute ng red underwear mo. Nabigla naman ako sa sinabi niya. Hindi ko tuloy maiwasan na silipin kung anong kulay ng suot kong underwear ngayon. Red nga ang kulay nito. Paano niya nalaman? Paano mo nalamang red ang kulay ng underwear ko suot ngayon? Just my guess. Nakangiting sabi nito. Makahulog ang ngiti naman ang kasunod. Mommy! Napalingon ako sa kinaroroonan ni Olive nang tawagin niya ako. Mommy, si Daddy! Dagdag na sigaw ni Olive. Napaawang ang labi ko na makitang hawak na ngayon ni Olive ang kamay ni Ethan. Nandito si Ethan. Nandito siya ngayon sa harapan ko. Kamusta ka na, Angel? Bati sa akin ni Ethan. Parang walang nangyari. Baka akala niya hindi ko pa alam kung anong pinagkakabalahan niya. Ang laki pa ng ngiti niya. Angel, who's that? Narinig ko naman na tanong ni Owen sa kabilang linya. Is that Ethan? Dagdag pa niya. Hindi ko na nasagot pa ang mga tanong ni Owen dahil pinatay ko na rin ang video call nito. Angel, pwede ba tayo mag-usap? Malumanay na sabi ni Ethan sa akin. Napatingin ako sa anak ko. Tila naman naintindihan ni Olive ito dahil kumalas siya sa pagkakahawak sa kamay ng daddy Ethan niya. I'm just going upstairs, Mommy. Paalam ng anak ko. Naiwan kaming dalawa ni Ethan. Ilang minuto rin siguro ang lumipas ng pagiging tahimik ng paligid. Hindi kaagad ito nagsalita at maging ako'y tahimik lang din. Hindi ko alam kung mauuna ba ako magtatanong sa kanya o siya itong magsasabi sa akin ng totoo. May sasabihin ka ba? Ako na ang naunang nagsalita. Baka kasi sasabihin niya na sa akin ang totoo. Alam ko naman eh. Ang hinihintay ko lang ay ang magsabi siya ng totoo. Tumikim ito. Alam ko magagalit ka sa sasabihin ko ngunit tatanggapin ko. Kung sasampalin mo ko, buong puso kong tatanggapin ito. Seryosong sabi niya sa akin. Dahil sa sinabi niya alam ko na kung anong sasabihin niya ngayon sa akin. Mukhang ipagtatapat niya na ang totoo. Hindi talaga siya nagbakasyon para asikasuhin ang kanilang negosyo kundi abala siya sa kasal niya. Ethan, bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Hindi na ako nakapagpigil pa. Inunahan ko na siya. Nabigla ang naging reaksyon niya. Ano sasabihin ko sa'yo? Ako ang girlfriend mo, pero may iba ka na palang pakakasalan. Tuloy-tuloy na sabi ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Alam mo, sinabi ba ni Owen sa'yo? Yung tanong ko dala ang sagutin mo. Bakit mo nagawa sa akin to, Ethan? Ang laki ng tiwala ko sa'yo. Hindi ko naisip na magagawa mo rin pala ako lukuhin sa kabila ng kabaitan na ipinakita mo sa akin. Akala ko, ikaw yung klase na lalaking hindi marunong manloko. I'm sorry, Angel. Nagawa niyang hawakan ng kamay ko ngunit kaagad ko namang winak si iyon. Hindi ko sinasadya. Dagdag pa niya. Anong hindi sinasadya? Ang lokohin ako? Sino bang mas nauna sa amin ng babaeng yun, Ethan? Siya ba? Ginawa mo ba akong kabit? Hindi. Hindi?
So sinong nauna sa amin? Ikaw, Angel. Ako pala. Pero bakit ikakasal ka na sa kanya? May nangyari sa aming dalawa. Pero lasing ako noon, Angel. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Ano yun? Lasing na lasing ako ng gabing iyon at hindi ko alam na kwarto niya pala ang napasukan ko. Kwarto? Bakit? Bakit hindi mo alam? Magkasama ba kayo sa isang bubong? That happened at her debut party. Huminto ito sa pagsasalita. Inaanak ko siya, Angel. Nalak ang aking mga mata dahil sa sinabi niya. Halos hindi ako makapaniwala. Anong sabi mo? Inaanak mo? Marahan itong tumango. My God, paano mo nagawa yun? I don't know either. You don't remember anything. Pero may nangyari sa inyo. I guess. Wala akong choice kundi ang pakasalan siya. Her parents got us. Kung alam mo lang kung gaano kung hindi nagugustuhan ito. Ang hirap magpakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Nasapo ko na lamang ang aking noo. Hindi lang ako makapaniwalang ang babae pala niya ay inaanak niya. Naalala ko na naman sa Owen. Ikinasal din naman kami ni Owen dahil may nangyari sa amin at wala na siyang nagawa kundi ang pakasalan ako kahit hindi niya ako mahal. Tiyak akong kawawa na naman ang babae sa pagkakataong ito. Ang hirap may kasal sa taong hindi ka mahal. Mahalin mo siya, Ethan. Yun na lamang ang nasabi ko. What? Tila ba, nabigla din siya sa sinabi ko sa kanya. Gusto mong mahalin ko siya? Oo, Ethan. Mahalin mo siya. Ayoko lang maranasan na babaeng yun ang naranasan ko noon. Hindi ka galit? Umiling-iling na lamang ako. Nagulat lang ako sa natuklasan ko and at the same time nasaktan din naman ako dahil akala ko yung sinadya niyang lokohin ako. Sinadya niyang gawin akong tanga. Ngayong sinabi rin naman niya ang totoo, hindi na ako galit. Wala na ang sakit na naramdaman ko noong una kong matuklasan ito. Nabigla na lamang ako nang yakapin niya ako. Ethan, sambit ko. Hindi ito nagsalita. Patuloy lamang niya akong niyayakap hanggang sa maramdaman kong kumalas na ito ng tuluyan sa akin. Hindi pala siya ang kumalas sa akin kundi may ibang nagpahiwalay sa aming dalawa. Nasalayan ko na lamang nakaupo na si Ethan sa sahig. Naibalin ko sa ibang direksyon ang aking paningin at nakita ko naman si Owen. Owen? Sambit ko. Hindi lang ako makapaniwalang nandito siya sa aking harapan. Kanina lang ikausap ko siya sa phone. Ang bilis naman niyang nakarating dito. Ngayon ko lang na-realize na sinuntok niya si Ethan kaya pala nakaupo na ito sa sahig. After what you did to Angel? Nagawa mo pa siyang yakapin? Galit na ani Owen kay Ethan. Susubukan naman sanang suntukin ni Owen sa Ethan ngunit napigilan ko. Ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ba bigla ka nalang narununtok? Inis na sabi ko sa kanya. Niloko ka ng lalaking yan, Angel. Alam ko na. Sinabi niya na sa akin. Humingi na nga siya ng sorry sa akin. Ani ko naman sa kanya. Napaawang kanyang labi. Na-realize niya siguro ang mali niya. Bigla na lang kasi itong nanuntok. Pwede ba, Owen? Huwag ka nga magbalinis. Akala mo yata nakalimutan ko pang ginawa mo sa akin noon. Hindi porkat kinakausap kita at okay kayo ng anak ko, ay pwede mo nang pakaalaman ang buhay ko. Muli ay galit na ani ko sa kanya. Angel, sambit niya. Natauhan na yata sa ginawa niya. Susugod ka lang dito para suntukin sa Ethan? Inis na sabi ko sa kanya. I'm sorry. Umuwi ka na muna. Mahinahon na utos ko sa kanya. But, bumaling siya kay Ethan. Umuwi ka na, Owen. Nag-uusap pa kami ni Ethan. Bumalik ka na lang kung saan ka man nanggaling. Hindi yung bigla ka nalang susulpot. Para kang kabuti. Hindi pa siya nakapagsalita ay tinalikuran ko na kaagad ito. Nilapitan ko kaagad si Ethan para alalayan ito na tumayo ngunit tinanggihan iyon ni Ethan. Ayos ka lang ba, Ethan? Ayos lang ako, Angel. Tumayo naman ito. Binalingan kong muli si Owen at nakatingin lamang ito sa amin ni Ethan. Angel. Sambit ni Owen. Owen, umuwi ka na. Kaya ko sarili ko. Nag-uusap lang kami ni Ethan. Kaming dalawa lang at hindi ka kasali. Kaya pwede ba umuwi ka na muna? Ano nangyayari dito? Kagad ako napatingin sa pintuan nang marinig ang boses ni Kuya Alex. Sabi ko na nga ba't uuwi na sila?
Napansin kong nagtagal ang tingin ni Kuya kay Owen kaya kinabahan kaagad ako sa pwedeng gawin ni Kuya sa kanya. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo dito sa pamamahay ko? Hindi ba't pinagbawalan na kitang pumunta o magpakita pa sa kapatid ko? Kaagad na nilapitan ni Kuya sa Owen. Pumagit na naman kaagad ako. Kuya, hindi mo siya kailangan suntukin. Uuwi na siya. Binalingan ko si Owen saka ito sana niya sana kung pwede ay umuwi na siya. Hindi ako aalis. Pagmamatigas ni Owen. Ano ba? Gusto mo bang masuntok? Mariinabulong ko sa kanya. Hanggat hindi mo sinasabing mahal mo pa din ako, hahayaan ko suntukin ako ng mga kapatid mo. Ano? Baliw ka na ba? Sabihin mo muna kung mahal mo pa ba ako. Aalis ako. Tumigil ka nga. Angel, tumabi ka dyan. Maring utos ni Kuya sa akin. Umiling-iling ako. Kahit pa may inis pa din ako kay Owen, hindi ko naman kaya makita siyang pinapaulan na ng suntok. Akmang susugod na si Kuya kaya napapikit ako. Gusto ko lang marinig kung mahal mo pa ba ako, Angel. Aalis ako at hindi na magpapakita sa'yo kapag sinabi mong hindi mo na ako mahal. Muli ay bulong ni Owen sa akin. Angel, umalis ka dyan. Paulinan ko ng suntok yung lalaking yan. Muli ay galit na ani Kuya Alex. Napapikit ako ng madiin. Hindi na kita mahal kaya pwede ba umalis ka na? Madiin bulong ko iyon kay Owen. Napansin ko ang pagbagsak ng mga balikat niya at ang pagkalaglag ng kanyang panga. Hindi na nakapagsalita sa Owen. Unti-unti itong tumalikod sa akin. Si Kuya Alex naman ay pinagbastan lamang ang paglabas ni Owen sa bahay. Ganun na lang ba yun? Basta na lamang siya susuko. Porkat sinabi kong hindi ko na siya mahal. Naniwala naman kaagad ang loko. Mabuti naman at hindi ka na nagpapauto pa sa lalaking iyon, Angge. Sambit kaagad ni Kuya Alex. Nawala na rin ang tuluyan sa aming paningin sa Owen. Tuluyan na itong nakalabas. Pumasok naman sila Kuya Allen at sa Ate Thea hawak ang bagong silang nilang sanggol. Bigla akong na-excite na makita kung sinong kamukha nito kaya kaagad ko nilapitan sa Ate Thea. Anong nangyari? Tanong ni Ate Thea. Anong ibig mo sabihin, ate? Bakit matamlay ang mukha ni Owen nang lumabas kanina? Nakasalubong namin siya at tinawag ko pa nga siya ngunit hindi niya kami pinansin. Para bang wala sa sarili? Sabi ni ate. Mahabang kwento, Ate Thea. Yun na lamang ang sagot ko. Kagad kong sinilip ang sanggol. Nakabalot pa ito sa lampin. Ang cute niya, ate. Komento ko sa kamaingat na hinaplos ang pisngi nito. Anong pangalan niya, ate? Rhea Jane. Sagot nito. Wow. Bumalik ulit sa paligid ang atensyon ko nang marinig kong binati ni Kuya si Ethan. Ngayon ka lang yata dumalaw dito, Ethan. Tanong ni Kuya Allen. Nagbakasyon ka yata o busy lang talaga? Dagdag naman ni Kuya Alex. Nasa hot seat ngayon si Ethan. Alam mo bang may narinig akong balita tungkol sa'yo? Dagdag pa ni Kuya Alex. Siguro naman hindi totoo iyon. Sa pagkakakilala ko, hindi mo naman siguro magagawa yun kay Angge. Baling ni Kuya Alex sa akin. Kinakabahan ako. Napaisip na lang tuloy ako kung anong tinutukoy nila. Hindi rin naman nakaimik sa Ethan. Alam kong kinakabahan din ito. Kilala niya mga kapatid ko at talagang nambubugbog. Totoo bang engaged ka na at kakasal ka na sa iba? Sabay kami ni Ethan na nasamit sa sarili namin laway. Kuya, saan mo naman narinig yan? Maang-maangan ko na lang. Ako na nagsalita dahil hindi pa nakakapagsalita si Ethan. Wala na rin naman na sa akin ang pagpapakasal ni Ethan sa iba. Dahil siguro mababaw lang ang pagmamahal na naramdaman ko para sa kanya. Naibaling lang sa kanyang atensyon ko noon kaya akala ko'y mahal ko siya. Pero ang totoo'y si Owen pa rin pala. Hindi ikaw ang tinatanong ko, Angge. Huwag kang sumabat sa usapan. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Nito. Totoo ba, Ethan? Muli ay baling niya kay Ethan. Unti-unting tumango si Ethan. Bullshit! Mura ng malutong ni Kuya. Patawad. Nakayokong sambit ni Ethan. Alam mo kung anong nasa isip ko ngayon? Gusto ko itang bugbugin. Ani Kuya. Bugbugin niyo ako kung yun ang paraan para... No! Sabat ko. Umagit na ulit ako sa kanila. Kuya, huwag ka na magalit kay Ethan. Pareho lang naman kami ni Ethan. Pinaramdam ko sa kanyang mahal ko siya ngunit ang totoo hanggang kaibigan lang talaga nararamdaman ko para sa kanya. Akala ko lang pala. Pero ang totoo si Owen pa rin.
Nakayukong sabi ko sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang kanilang naging reaksyon. Pagmulat ko ng aking mga mata, wala na si Ethan sa aking harapan. Umalis na si Ethan. Ani, kuya. Ganun ba ako katagal pumikit para hindi ko mamalayang umalis na pala si Ethan? Hindi ka ba galit, kuya? Tanong ko dito. Ikaw na nagsabing hindi mo mahal si Ethan. Bakit ako magagalit? Sigurado ka bang hindi ka nasasaktan ngayong ikakasal na siya? Umiling-iling lamang ako. Kung gano'n wala na akong dapat ikagalit pa. Sinasayang mo lang ang oras ko, Angge. Kasama ko dapat ngayon ang girlfriend ko pero dahil dyan sa love life mo, nagalit pa sa akin ang girlfriend ko. Hindi ako nakapunta sa date namin at late na ako. Eto, kateks ko. Galit na naman at gusto niya na akong hiwalayan. Mga babae talaga. Natawa na lamang ako. Kaya mo yan, kuya. Ang tapang mo tapos sa girlfriend mo, tiklop ka. Ganoon talaga. Dapat sumusunod sa batas. Anito. Under ka pala, kuya. Hindi ako under. Talagang mahal ko lang siya kaya dapat siya lagi ang nasusunod. Ako? Nasa ilalim lang. Sumusunod sa daloy ng katupakan niya. Tupakin ba siya, kuya? Asar ko dito. Parang araw-araw siyang may dalaw, Angge. Kaya dyan ka na muna. Aayusin ko lang itong gulo na dala mo sa love life ko. Sige, kuya. Good luck! Sigaw ko na lamang. Maging sila kuya at ate Thea ay natawa na lang din. Kinaumagahan, maaga akong ginising nila kuya. Ewan ko ba kung ano meron, bakit nila ako ginising. Ano bang meron, kuya? Inaantok at humihikab pa na sabi ko. Bunso, may nagregalo sa'yo. Regalo? Nagising yata ang diwa ko. Hindi ko naman birthday. Hindi pa naman Pasko. Anong special sa araw na to? Halika sa labas. Niyaya na ako ng tuluyan ni Kuya Allen. Si Kuya Alex naman ay nauna sa labas. Ano ba talaga nangyayari? Sumunod na lamang ako sa kanila. Wala pa rin talaga sa isip ko kung anong regalo ang tinutukoy nila. Nasa labas na ako at nakita ko nakatayo na sila kuya sa kulay pula na sasakyan na nasa harapan ng aming bahay. Ano to, kuya? Gulong-gulo na tanong ko. Nasaan yung regalo? Hindi mo pa ba nakikita, Angge? Tanong naman ni Kuya Allen. Ang alin? Ito. Turo nila sa kotseng pula. Nalaka ang mga mata ko. Totoo? Halos hindi ako makapaniwala. Sabay na tumango ang dalawa. Paano? Saan kayo kumuha ng pera para ipambili ng sasakyan na yan? Kuya, huwag niyo akong pinaglololo ko. Tatalikod na sana ako. May nagregalo sa'yo niyan. Biglang nagsalita si Kuya Alex. Nagregalo? Sino naman? Makikilala mo rin siya. Soon, bunso. Sagot naman ni Kuya Allen. Bakit naman niya ako naregaluhan hindi ko naman birthday? Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Sino naman kaya ang tao magregalo sa akin na expensive car na ito? Hindi mo ba susubukan, bunso? Magtatanong ka na lang ba dyan? Tanong naman ni Kuya Allen. Na-excite naman ako kaya kahit na hindi ako makapaniwala, nilapitan ko pa rin ito. Pumasok ako sa loob at sinamahan naman ako ni Kuya Allen para i-drive test ito. Mabilis naman ako natuto kaya sobrang saya ko dahil may sasakyan na ako para ihatid sa school si Olive. Nasa labas na ako ng school ni Olive. Sinusundo ko lang ang anak ko. Mula sa kinaroroonan ko ay natanaw ko na ang anak ko. Mommy! Sigaw nito habang tumatakbo palapit sa akin. How's school, anak? Tanong ko sa kanya. Pagkatapos ko itong yakapin. It's okay, Mommy. I've met a lot of students. Did you like the first day here? Wala ba nang aaway sa school? Umiling ang anak ko. Buti na lang walang bully. Nasa tapat na ako ng kotse na ma-realize kung hindi ko hawak ang susi nito. Naku, nasa na yun? Kinapa ko na lahat ng bulsa ko ngunit hindi ko ito makita. Mommy, what's the problem? Yung key, anak, hindi ko mahanap. Ito bang hinahanap mo? Napatingin ako sa pinanggagalingan ng boses. Mr. Sungit? Sambit ng anak ko. Bagang ako hindi makapaniwala na nandito si Owen at hawak pa niya ang susi ng kotse. Owen, bakit nasa sayo yan? Hindi niya ako sinagot. Kusa niyang binuksan ng kotse. Get in. Utos niya sa akin. Ang anak ko ang nauna nang pumasok sa loob habang ako'y nakatitig pa sa kanya. Mommy, halika na! Sigaw ng anak ko. Hindi ko inalis ang paningin kay Owen. Napansin ko nagkibit balikat ito. What are you waiting for? Wife,
Get in! Muli utos niya sa akin. Sana hindi yun narinig ni Olive. Wala na ako nagawa kundi ang pumasok na lamang sa loob. Paano mo nalamang nandito ako? Tanong ko sa kanya. Hindi ito sumagot. Sa halip na sagutin ako'y bumaling lamang ito sa anak namin. Where do you want to go, Olive? Just tell me and we'll go. Tanong nito sa anak namin. Talaga po? Kahit saan? Yes. I want to go to a place where there's a lot of food. Sagot ng anak ko. Sila lamang ang nagkakaintindihan. Okay, we'll go there. Tahimik na lamang ako. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ni Owen ngunit sumunod na lamang ako sa agos ng isip niya. Bahala na siya. Ayoko nang makapagbangayan.